Mapalad ang inusin sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamping langit. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito ay ginugunita natin ang pagpapakasakit at pagkamatay ni Juan Bautista. Pagpapakasakit at pagkamatay.
nakakarimarim. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Nakakarimarim o karumal-dumal pag-usapan ang kamatayan ng isang tao. Lalo pa kung hindi maganda ito. Paano namatay si Juan? Yan, pinugutan ng ulo. Pero inaalala natin ang karumal-dumal na kamatayan ni Juan Bautista. Hindi dahil sa pagpatay sa kanya. Inaalala natin kundi dahil sa kahulugan ng kanyang kamatayan. Ang pangit pag-usapan ng pagpugot ng ulo. Pero ang pag-uusapan natin, ano ang dahilan ng kanyang kamatayan? Kung babalikan natin ang kwento, si Juan Bautista ay bunga ng dasal ng kanyang mga magulang. Naalala niyo yung kwento? Sinong kanyang mga magulang? Yan, si Zacarias at Elizabeth. Bunga ng dasal. Kaya siya naisilang. Dahil bagamat baog ang ina at matanda na ang ama, nang dahil sa pagdarasal, nang dahil sa pagiging tapat sa Diyos, nang dahil sa katapatan sa Diyos, dininig ang dasal ng mga magulang. Iba talaga, no? Kapag kaloob ng Diyos. Iba talaga kapag galing sa dasal. Alam mong biyaya. Alam mong pagpapala. Kaya huwag kayong tumitigil sa pagdadasal. Ha? Dasal lang ng dasal. Yung mag-asawa, kinatandaan na ang dinarasal. At sa huli, pinagpala sila. Kaya nga, pinangalanan nila ang kanilang anak na Juan, na ibig sabihin ay mapagpala ang Diyos. Isinabuhay ni Juan ang kanyang pangalan. Sinabuhay niya ang pagiging pagpapala ng Diyos sa tao. Siya ay naging grasya para sa iba. Sa pagiging matuwid na tao, lagi niyang tinatama ang mali. Lagi niyang tinutuwid ang baluktot. At maging ang kanyang pangaral, laging para sa ikabubuti ng tao. Para sa ikabubuti ng tao. Pero dito pumasok ang pagsubok. Nang ang Haring Herodes ay mabagabag sa kanyang mga pangaral tungkol sa pagiging matuwid. Anong madalas sinasabi ni Juan? Hindi matuwid na asawahin mo ang asawa ng iyong kapatid. Kahit hindi asawa ng kapatid mo, ang asawa ng iba ay asawa ng iba. Ang pagmamay-ari ng iba ay hindi mo pagmamay-ari. Kaya hindi mo dapat ito kinukuha. Malinaw ba yon? Kahit sa anong bagay yan. Asawa, pera, kapag hindi sa iyo, huwag mong kukunin. Maliwanag. Yung mga nangunguha ng may asawa dyan, yung mga nangunguha ng pera ng may pera, gamit ng may gamit, yung ginagawa yon, hindi yan matuwid. Kaya nga ang pangungurakot, hindi yan matuwid. Hello? Ang paglustay sa pera ng hindi inyo, hindi yan matuwid. At dahil dito, nabagabag ang hari. Kasi siya yung tinutuwid. At dito natin nakikita na hindi lahat ng mabuti at matuwid ay tanggap ng mga tao. Tama? Tama. May iba kung sino pa ang gumagawa ng masama, sila yung unang apektado. Ang hirap maging matuwid. Kapag tuturuan mo ang baluktot, yung baluktot pang galit, di ba? Kapag ako nagtuturo sa mga server natin, no, sa huli, alam ko, nakakarinig pa ako ng bulong-bulong . Masama pa loob, kaya minsan napapadalawang isip ako, sasabihin ko pa ba?
Hmm? Baka hindi na mag-serve to eh. No? 'Di ba? Sasabihin ko ba bang saserdote, hindi saserdoti? Baka hindi na mag-serve eh. 'Di ba? Pero ganun eh. Kailangan mong ituwid. Pag mali, pag baluktot. Mabuti na lang, hindi nagpatinag si Juan. No? Ito yung maganda kay Juan. Kahit na siya ay kinulong, kahit na siya ay binugbog, pinanindigan niya ang kabutihan hanggang kamatayan. Hindi nagbago ang kanyang paniniwala. Hindi nagbago ang kanyang mga pangaral. Ang tama ay tama at ang mali ay mali. At marami sa atin dito nahaharap sa pagsubok na ito. Yung ang daling baguhin ang paniniwala kapag nahaharap sa pagsubok. May ilan ang bilis kalimutan ang pananampalataya kapag naghihirap na. Ang dali tumalikod sa paninindigan kapag may nakaabang na kapahamakan. 'Di ba? Pag buhay mo na ang kapalit, ay tatahimik ka na lang. 'Di ba? Kaya nga ang iba, pumipikit na lang kapag may nakikitang mali. Konting hirap lang, ang dali kalimutan ng moralidad. Alam niyo po, kahapon, nung nagkukwentuhan kami ng mga teachers sa Philippine Women's University, no? Nagkukwentuhan kami. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, no, binabash yung mga anak ng mga kontraktor, ng mga nangungurakot daw, no? Ang tanong nila, Father, bakit kasalanan ba ng anak ang kasalanan ng magulang? Hello? Kasalanan ba ng anak ang kasalanan ng magulang? Kasi nadadama yung mga anak, no, nababash sila kasi no, sila yung gumagamit ng pera. Syempre nakikita ang rangya-rangya, ang sarap-sarap ng buhay, pero galing pala sa nakaw o galing pala sa kurakot, sa tongpats, no, mga patong. Sinabi ko sa mga teachers, hindi. Hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng magulang. So dapat, Father, hindi sila binabash. Teka muna. No? Sabi ko, mahirap sabihin agad iyan, no? Hindi ko sinasabing hindi dapat sila i-bash. Hindi ko rin naman sinasabing dapat silang i-bash. Hindi. No? Sabi nga nila, paano kung hindi naman alam ng anak na nagnanakaw pala ang mga magulang? Paano kung hindi naman alam ng anak na kung saan galing ang pera ng magulang? Maring totoo. Hindi naman alam eh. Kaya masarap ang buhay ng anak, binibigay ng nanay, binibigay ng tatay. Pwede, marami ang buhay, gastusin mo, bigay eh. Pero ngayong alam mo na, ngayong sinasabi na sa'yo, ngayong alam mo na galing yan sa pagnanakaw ng magulang, ngayong galing yan sa illegal, anong gagawin mo? Tatanggapin mo pa rin ba? Magpapakasasa ka pa din ba? O hindi na? Hindi ko alam yan. No? Ang makakasagot niyan, yung mismong mga anak. No? Ikaw ba, nabigyan ka din? Hindi naman, no? Di ba? Hindi natin problema. Huwag na tayong sumagot. No? Hirap na ka ng buhay natin. Dadamay pa natin sa problema nila yan. Pero ganun yun. Di ba? Ang ngayon ang problema, ngayong alam mo na, ang tama ba ay magiging tama pa rin? O ang mali, gagawin mong tama? Hello? Ang hirap, no? Ang hirap. No? Ganyan. Ito yung pinagdiriwang natin. Yung pinanindigan ni Juan. Ang tama hanggang huli. Kahit hindi komportable. Kahit mahirap. At kahit siya'y papatayin. At itong dahilan kaya natin inaalala ang kanyang pagkamatay. Dahil hanggang kamatayan na natiling matuwid at mabuti si Juan.
Kaya maganda, no? Tingnan natin ang ating mga sariling pananampalataya, sariling paninindigan, sariling moralidad. Gaano tayo katatag pagdating sa ating pagtindig sa pananampalataya? Gaano tayo katatag sa pagtindig sa ating paniniwala? Si Juan namatay para sa paninindigan sa kung ano ang tama, kung ano ang mabuti, at ano ang matuwid. Kaya siya ay martir. Kaya nga, di ba, martir yung tawag natin, no? Yung sa talagang kahit pinahihirapan sa ngalan ng pag-ibig na nanatili. Bakit? Yun eh. Yun yung dapat eh. Pero marami sa atin ayaw ng ganun. Kasi ayaw ng nahihirapan, ayaw ng nasasaktan. Di ba? Kaya anong gagawin? Talikuran na lang ang asawa. Talikuran na lang ang pag-ibig. Sumuko na lang. Kasi ayaw nating maging martir. Mga kapatid, si Juan namatay para sa kanyang pananampalataya. Para sa tinuturo ng pananampalataya. At kapag ang tao ay namatay, para sa pananampalataya, ang tawag, martir. Pero pag namatay ka para sa bayan, ang tawag sa'yo, bayani. Yan ang pinagkaiba ng dalawa. Yan ang pinagkaiba. At ang pagiging martir ay gawang banal. Kaya ang pagtindig sa katotohanan, sa tama, sa mabuti at matuwid, ay gawain ng isang banal. Amen? Amen.